Tapos na medyo nag-broaden na yung focus on flood control, hindi na lang siya yung pangalan na lumabas. Medyo nakakalimutan na yung kahihiyang ginawa niya na nag-privilege speech siya na ganung style din sa Senate. Medyo nakakalimutan na yung pakialam niya dun sa Blue Ribbon Committee hearing na si Senator Marcoleta pa yung namumuno. So, ano na kung may galit man, mas generalized, di ba? Galit sa mga corrupt na mga politiko o mga politikong sangkot sa korupsyon. Pero dahil nagkataon din siguro, slow news day. Yun ang binodcast talaga nag-zero in sa kanya. At dahil nga, sa totoo lang, wala naman siyang bagong sinabi. Hindi siya nakatulong kahit isang katiking dun sa kanyang kaso dito sa issue na ito. Dahil lahat naman ang sinabi niya, una, expected. Pangalawa, sinabi na niya yung variants noon before, doon sa kanyang privilege speech at sa kanyang mga iba't ibang mga pahayag sa Senado. So, hindi ko naintindihan yung punto Binigyan mo na naman ng pagkakataon yung mga taong hindi naman kumbinsido sa pagiging inosente mo na, yun nga, wakwakin na naman yung mga isa-isang sinabi mo. Diba? Yun At this point nga, dapat manahimik ka na lang Kaya pa lang na mandak yung legal process Pero hindi Diba? Ayan, in-insert niya yung sarili niya doon sa conversation, hindi naman kailangan. At ayan, naalala ulit ng mga tao na si Joel Villanueva, merong 120 million na kickback yan ayon kay Henry Alcantara. Ngayon, hindi pa niya sila... Grabe 120 million. Ayon daw kay Alcantara, mga kababayan ko. Ayan na po talagang ito po ay pinasok daw ito malamang sa flood control. Yan po yung sinasabi nito ni attorney na kung saan, mga kababayan, di ba? Sabi niya nga, wala daw tayong flood control. Mata sa mata daw, wala daw tayong flood control. Yan ang isang malaking tanong. Maniniwala pa kaya ang taong bayan na wala kang flood control? Okay, good morning po shout out from German at sa lahat po ng viewers natin, hello po sa inyo. Kaya ayan, mga kababayan, sa lahat po ng mga viewers natin makakapanood nito, matalino na ang taong bayan alam na kung sino yung mga tawag nito, yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga sabi ni BBM mahiya naman kayo, pera ng taong bayan, wag nyong ibulsa. Diba? Diba? Kaya ito yung darating ang 2028, sigurado panigurado mapapalitan itong mga to. Sana talaga bago naman, yung talagang makikita natin na talagang nagsisilbi sa taong bayan, yung walang dahid na korupsyon. Si Trillanes pwede yan si Trillanes, Trillanes pwede rin yan ibalik. Dahil kahit papaano tumutulong talaga at talagang nakikipaglaban, eto kayo na humusga, mga kababayan. 120 million, grabe. Oo. Tingnan natin pakinggan natin. Maayos yung aligasyon na yon. At bukod doon, nakakainis siya. Yun yung yun parang pinaalala mo uli, hindi lang yung akusasyon laban sa'yo, pero yung fact na sobrang nakakairita. Dahil ang tingin sila ng mga tao guilty. Meron ka ba rin kapal ng mukha na mag-invoke ng scripture, di ba? At magsabi na tingnan, di ba? Baka sa mata, di ba? Wala akong flood control, di ba? Hindi ko alam, hindi ba na-gets na daw sa mata, wala daw akong flood control. Kung maniniwala para sa tao. Para sa mensaheng yon, na kung meron magsasabi nun, hindi dapat siya dahil hindi siya nakakatulong sa sarili niya tuwing nagsasalita siya ng ganun. Pero I suppose, yun naman ang sakit ng lahat ng politiko Diba? Tingin nila lahat, sila ang God's gift sa political communication. And therefore, bigyan mo lang ako ng mikropono at pagsalitain mo ako, lahat ng problema ko sa mundo, kaya kong lutasin. Unfortunately, mukhang hindi yata yun yung naging resulta nitong latest sermon ni Senator Joel. Meron namang nagdepensa sa kanya.